Mango bread na napakadali lang gawin. Ito mga kabiking, tamang-tama to sa iyo kung mahilig ka sa munggo bread. Papahiran natin ito para mag-glossy ang ating munggo bread para maganda siya tignan. Yan, ngayon ay titikman na natin to. Pala sa ating mixing bowl, naglagay ako ng 1 egg. Tapos sugar, yan may mga sukat na yan, yes. At maglagay din ako dito ng warm na water. Pagkatapos ay haluin lang natin ito maigi. Tapos na milk, pwede po powder milk. Tapos i-rest nyo lang siya ng 5 minutes. After 5 minutes, pwede na tayo maglagay ng flour. Maglagay din tayo ng sugar. Tapos salt. Tapos shortening. Ayan, shortening or butter. Pwede din margarine or kaya vegetable oil. Tapos haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa makagawa tayo ng dough. Ayan. Mix lang muna natin ito siya. Pag na-mix na yung mga ingredients, ayan, pwede na natin itong masahin. Masahin to natin hanggang 10 minutes para lang siya mag-elastic. Lang tayo ng cooking oil dito sa ating bowl, ating mixing bowl. Madalas dito ako nagtitimpla. Pwede din butter. So, vegetable oil ang gamit ko. Ang purpose nito para hindi dumikit ang ating dough. At ilagay na natin ang ating dough. I-rest natin ng 1 hour to hanggang sa umalsa. At ito ay kailangan lang natin ito takpan. Huwag natin paarawan. Naantay natin tong umalsa, dito muna tayo sa ating munggo. So, gumamit po ako dito ng 1 cup na munggo at saka atin lang itong hugasan. Tapos ay pakuluan na natin to. Pag maluto na, ayan, gamit lang tayo ng sandok para madurog siya. At pag madurog na, ayan, ganito na yung itsura. Pwede na natin tong lagyan ng sugar. 1/2 cup na sugar. Tapos ang ating milk. Pwede tayo gumamit ng powder milk. Tapos, haluin lang natin ito at maglagay tayo ng flour. Haluin lang natin ito hanggang sa ma-mix yung ating flour. Ayan, matunaw na. Pag ganito, ayan, pwede na natin yang patayin ang apoy. So, ito na yung ating munggo na ipapalaman natin. Ayan. Pinalamig ko muna siya. Tapos ito, pwede na natin itong ipalaman sa ating dough. Check na natin. Oh, wow. Ganun na siya. Tapos, suntukin lang natin ito para ma-release yung hangin. Ayan. Pwede naman ganyan. So, ito ay atin na itong bilugin. Bilog-bilogin para malagyan na ng palaman. Tapos ay hatiin lang natin ito. Kung meron kayong timbangan, pwede nyo yan timbangin. Tapos ito ay nakagawa pala ako dito ng 16 na peraso. So hindi lang pantay-pantay yung sukat natin kasi nga wala tayong timbangan. Dahil pangkain lang naman namin to. At ito na nga ay atin tong bilog-bilogin para madali nating malagyan ng palaman. Kayo ng Spanish bread, yung dough, the same pa rin ang lang yan, papalitan nyo lang yung palaman. Next ay Spanish bread na naman ang gagawin natin.
Ito na nga, pwede na natin tong palamanan. I-flat lang natin ito para madali tayong makalagay ng palaman. Itong ating gamit lang kayong maliit na rolling pin. Itong aking rolling pin, matagal ko na itong gamit. Hindi po yan marumihat, sadyang ganyan lang talaga yung kulay niya. Kaya dahil sa katagalan niya. Matagal na yan siguro, malapit na yan mag 5 years. At atin lang itong isasara nyo ito mabuti para pag umalsa, hindi po siya bumuka. Itong nasara nyo, kailangan pa natin itong i-flap. Gamit pa rin kayong rolling pin o kaya yung palad nyo. Pero wag nyo masyadong i-flat siya mga ka-baking. Yung tama lang yung pagka-flat, okay na ito. Nyo lang sa inyong pan na may paper wax para hindi po siya dumikit. Sa nagtatanong kung saan ako nag-aral, kung nag-aral ba ako sa TESDA. Hindi po ako nag-aral sa TESDA, sa online po ako nag-aral. Yung the time kasi ay pandemic. So online po ako nag-aral, 2,000 lang ang bayad at pagkatapos ay may certificate ka nang ibibigay. Pagkatapos ay hindi lang tinapay, meron ding cake, and kasama na yun doon at meron din siyang yung sa mga kakanin at saka panghuli ay beverage. So ito ay lalagyan na natin ito, tutusukin natin to gamit ang tinidor. Nakagawa tayo ng 16 na piraso. Tapos ay i-rest lang natin to siya ng 30 minutes to 40 minutes. Then after nga ay pwede na natin tong i-bake ang ating munggo bread. Para siyang coconut bread din yung itsura niya. Usually ganito ang coconut bread. Bake na natin to nasa 180 Celsius and then 25 minutes. Kung wala kang oven, pwede naman sa kaldero. Hinaan mo lang yung apoy. At pag sa kaldero mo siya iluto, huwag kang maglagay ng mantika. Ilagay mo lang siya doon at may kasamang itong ating paper wax. Naglalagay pala ako dito ng ng egg para glossy ang ating bread. Pwede na natin tong i-bake mga katinapay. Ito na yung bread natin, ang ating munggo bread. Ngayon ay titikman na natin ito. Ito na ang ating munggo bread. Yan, ngayon ay titikman na natin ito. Ang ganda ng niya, oh. Ang sarap. Pinyat yung pang business.